Ano ang kahulugan ng maging isang disipulo? Sapat na ba ang kasuotan at pag-aaral? Tama na ba ang maging mahusay at maalam? Sino ang tunay na disipulo at sino-sino ang tinatawag para rito? Katulad ng aral sa parable of the wise and foolish builder, ang tao ay tinatawag upang piliin kung saan itataguyod ang kanyang buhay at pagsusumikap. Ito ang buod ng Ebanghelyo bukas ayon kay San Mateo. Mga kaibigan, sa ating mga pagbasa, ipinakita ang kahalagahan ng pundasyon ng isang tao sa kanyang pananampalataya. Sa totoo lang po, ang mga magulang, pag nagpapalaki ng anak, ang iniisip lagi kung paano niya patatatagin ang pundasyon ng kanyang anak. Sapagkat kung iiwan man niya ang kanyang mga anak, ang iniisip niya, ito ba'y tunay na magiging matatag sa gitna ng pagsubok? Ito'y depende sa pundasyon. Sabi nga sa psychology, the child is the father of the man. Kaya nga importante na sa paglaki pa lang ng kanilang mga anak, ito'y tinututukan na nila. Nang sa gayon, sa pagdating ng pagsubok, ang mga anak ay magiging ikangay matatag. Ganon din mga kaibigan sa ating pananampalataya. Kailangan ng ating pananampalataya ay tulad ng isang bahay na itinayo sa isang bato. Kaya nga kung makikita natin, ang ating pananampalataya ay ibinigay kay Pedro, bato, nang ibig sabihin, ito ang pundasyon ng isang mananampalataya. Hindi tayo dapat magtayo ng pananampalataya sa ibabaw lamang ng isang buhangin, sapagkat ang buhangin ay mabuay. Kaya nga, napakahalaga na ang isang taong tumatawag sa Diyos, una tigit sa lahat, ang kanyang katatagan ay nasa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, ipinakita dito na ang isang tao ay dapat itanim sa kanyang ulo at sa kanyang isipan ang salita ng Diyos. Kasi marami ngayon nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi ginagawa ito. Ang tunay na pundasyon ng pananampalataya ay mga taong nagpapakita at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Iyan ang matibay na pundasyon. Kaya nga para sa isang anak na lumalaki at nakikita niyang ang kanyang mga magulang ay nagpapatotoo sa pananampalataya, mga kaibigan, ang batay tunay na lalaki at magiging matibay na muog sa salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa ating Ebanghelyo, hindi lahat na nagsasabing, Diyos ko, ay papasok. Sapagkat maraming tao nagsasabi ng Diyos ko, pero malayo ang kalooban sa ating Panginoon. Kaya nga ito isang paghamon po para sa ating lahat, mga kaibigan, mga Katoliko, mga Kristiyano. Ang salita ng Diyos na isinabubuhay, iyan ay isang pundasyon. Sabi nga po, masigit na kaaya-aya para sa isang bata, yung nakikita lamang kaysa naririnig. Sapagkat yung nakikitang ginagawa ng isang magulang ay kanyang ginagaya bilang pundasyon at bilang huwaran. Alam mo ninyo minsan may isang tatay, pinapangaralan ng anak, sabi niya, anak, huwag kang maglalasing. Pero sa totoo lang yung tatay po, lasinggero, mahilig ding maglasing. So sabi nung anak, tay, sabi ka na sabing bawal maglasing, ikaw to naglalasing. Alam nga naman ikaw lang nag-enjoy, ako hindi na. So sabi nung tatay, anak, matuto ka sa karanasan ko, dahil palpak ang buhay ko. Tay naman, syempre hanggang bata dapat mag-enjoy. So nag-isipin tatay kung paano niya uutusan ng kanyang anak at tuturuan ng leksyon. Kahit naisip niya, anak, mayroon akong isang experiment. 2 baso ito at lalagyan ko ng tubig. Yung isang baso, lalagyan ko ng alak. At tapos anak, mayroon akong 2 bulati dito, ilalagay ko sa isang baso ng tubig at isang baso ng alak. O anak, obserbahan mo ha. Opo tatay. At inobserbahan ng bata yung baso na may tubig at may alak at nilagyan ng 2 bulate. Maya-maya tinanong ng tatay, anak, anong nangyari sa bulati sa tubig? Tatay, buhay po. Yung bulati sa alak, tatay, patay po. O anak, ano ngayon ang pagkakaunawa mo, ang realization mo? Tay,
Sa totoo lang po, tuwang-tuwa ako. Bakit anak? Biro mo, pero tayo hindi bubulatihin. Mga kaibigan, kahit anong turo mo sa anak mo, kung hindi niya nakikita na ginagawa mo, wa-effect at walang impact. Ang tunay na pundasyon ng pananampalataya ay hindi sinasabi lang, ito'y ginagawa. Mga kaibigan, ang tunay na mananampalataya ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Mga kapanalig, kaibigan, pagpalain kayo ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ito po si Father Egay de Jesus mula sa parokya ng Nuestra Señora de Lourdes Parish, DRT, Bulacan, ang inyong lingkod.